Pakiusap po natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 8. Mark 8. Dala po nyo inyong Biblia? Dala po nyo inyong Bible? Okay, good. Mark chapter 8. Mark 8:34. At pinalapit niya, ibig sabihin ni Jesus, sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga tagal. At sa kanila ay sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tignan po ninyo na po, aliwa-liwanag ng mga salita ng Panginoon. Sabi niya, kahit sino ang gustong sumunod sa akin, ito lang ang gagawin niya. Sabi rito ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sabi rin niya rito, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin. So, kinakailangan iibigin mo, hindi lang gugustuhin mo, kundi talagang iibigin mo. Probably, yun ang dalawang strongest force sa mundo. Love, tsaka hate. Opposite ng love. Hate. Ito ang dalawang puwersa na umiira sa buong mundo. So, sabi ni Jesus, kung iibigin mo na sumunod sa akin, ganito gagawin mo. Sabi ng mga guro ng salita ng Diyos, sabi nila ito ang heart, ang puso at sentro ng pananampalatayang Kristiyano. This is the heart and the center of the Christian faith. Siya, manalangin po muna tayo. O Diyos, sa simpleng mga salita, tulungan mo ang iyong alipin na madala ko sa mga puso ng mga namarito ang iyong hinihingi, itinitigman sa sino man na ibig sumunod sa iyo. Paliwanagin mo ngayon ang aming isip. Alisin mo ang lahat ng block, Panginoon, ang lahat ng hadlang. Kung hindi mabilis na makarating sa puso at isip ng mga nakarito ang iyong salita. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Tignan po ninyo, no, yung isang verse na binasa natin ngayon umaga. Merong ditong dalawang bagay na nag-i-stand out. Litaw na litaw ng mga bagay, labas na labas, hindi ka pagtutuda. First, tignan nyo, sabi rito ni Jesus, kung ang sino pang tao ay gusto sumunod sa akin, o ibig sumunod sa akin, tapos sinasabi niya ang gagawin. Si Jesus ay kaanga-hanga.
Kasi very honest siya. Tapat siya. Honest ang Panginoong Jesus. Wala siyang sino man na in-induce, inamuki na sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng mga sinungaling na pangako. Hindi siya gumawa ng anumang false pretenses. Hindi siya nagbigay ng anumang sinungaling at di totoo na si Jesus ay tapat. Hindi niya pinray, hindi niya sinuhulan o pinangakuan ang sino mang tao na sumunod sa Kanya sapagkat magiging easy ang pagsunod sa Kanya. Hindi niya sila inalok ng peace pagka sumunod sa Kanya. Hindi po. Sinabi ni Jesus lahat at totoo. Sabi niya sa mga tao, pag sumunod kayo sa akin sa isang pagkakataon, sabi niya, magiging kaaway niyo ay ang inyong kasambahay. Kaya nga sabi ni Jesus, ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid, asawa, ng higit kaysa sa pag-ibig niya sa akin, ay hindi kubrang maging aming alaga. Ganong kaprangka ang Panginoon, ganon siya kadiretso. At pagkatapos, sabi ni Jesus, darating ang araw, ang inyong magiging kaaway, ako o kontra sa inyo, ay ang inyong sambahayan. The day will come, sabi ni Jesus, ang inyong family, ang inyong magiging kalaban dahil sa akin. Kaya, hindi inalok ni Jesus ang mga tao ng kapayapaan, ng peace, hindi po, hindi. Ang kanyang sabi niya, kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin, tanggihan niya kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa amin. Pasanin niya ang kanyang krus. Kaya ang offer ni Jesus, pagka gusto mong sumunod sa Kanya, pag-ibig mo talagang sumunod sa Kanya. At alam natin, pag ang tao ay umiibig sa natural, ano sabi ni Balagtas? Ilan sa inyo, hinamak nyo lahat? Masunod ka lamang. No? Okay. Si Ate Babes nyo, ginawa yun. Okay. Na siya ibibig sa akin. Kaya makapangyarihan ang pag-ibig. Okay, sabi ni Jesus, pag-ibig mo sumunod sa akin, papasanin mo ang iyong krus. Naiisip ko yun. Sino kayang tanga susunod sa iyo? Pagka ganyan ang alok mo, pasanin mo ang iyong krus. Lahat ng nakikinig sa kanya ron, alam yun. Alam ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng krus, pasanin mo ang iyong krus. Humanda kang tratuhin kang kriminal. Pagkat sino lang ba ang inilalagay sa krus? Ipinapako sa krus. Sino? Di ba yung mga kriminal lamang? Yung mga bumagsakol na kriminal. Kaya sabi ni Jesus, pagka gusto mo sumunod sa akin, pumayag ka na ang tingin sa iyo ng lahat ng tao ay kriminal ka. At noon na panahon ni Jesus, lalo na ng mga panahon na Rome ay on top of the world, aba, a great crime ang maging Christian. Crime ang sabihin mo, Jesus is King, Jesus is Lord. Crime yon. At maski ngayon, pumunta ka sa Afghanistan, pumunta ka sa Iran, sabihin mo doon, isigaw mo sa mga tao, Jesus is the true God, magdidisgrasya ka. Crime yun, makukulong ka. Kaya ito, sabi ni Jesus, kung susunod ka sa akin, kailangan kumanda ka.
ikaw ay magiging kriminal, tatratuhin kang kriminal. You will be treated like a criminal. Tapos, alam niyo kung ano cross bukod sa you become a criminal? Ang ibig sabihin ng cross ay you will die. Mamamatay ka, papatayin ka. Kaya, nagsabi ni Jesus, sumunod ka sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Ang ibig niyang sabihin, humanda kang ilagay sa altar ng paglilingkod sa akin ang iyong buhay. Itataya mo ang iyong buhay. Pagka inibig mong sumunod sa akin. So, ganyan si Jesus. Prangka siya. Hindi niya dinadaya ang tao. Hindi niya niloloko, sinasabi niya ang totoo. At alam mo ninyo, ang karakteristik ng totoong leader, ang karakteristik ng totoong leader, leader ng bansa, leader ng church, leader ng home, family, tatay, nanay, mga leader yan. Dati kayo, mga bata rito, inililid kayo ng nanay nyo, tatay nyo. Pero ngayon, leader na kayo. Ang number one na karakteristik ng isang totoo at tunay na leader ay yung siya'y honest. Kamukha ni Jesus. Sinasabi niya ang totoo. Sinasabi niya ang katotohanan. Sinasabi niya ang totoo. Tignan po ninyo, no, yung mga leader na kilala sa buong mundo, hinahangaan sila sa honesty. Halimbawa, ng World War II. Alam niyo, meron akong kapatid, ang pangalan si Winston. Kaya kilala namin kung sino si Winston Churchill. No? Ang tawag sa kanya ay the Bulldog. Kaya nakita niyo, pag pumunta kayo sa amin, meron akong bulldog. Natatawa ako, kamote ko nang pinangalan nyo na Winston. Kaya alam, makabugbugin ako ng yung kapatid ko, no? The bulldog, ang pangit niyang lalaki. Ang pangit niya. Pero naging leader siya ng England, naging prime minister siya ng England. At nakikipaggera sila noon. Kalaban nila Germany. Halata. Matatalo sila. Kaya, nung si Winston Churchill ay nanawagan sa kanyang bansa, lalo na sa mga lalaki, para ipagtanggol ang kanilang bansa. Ang sabi ni Winston Churchill, ganito, nung ibinroadcast ito, sabi niya, we will fight them on the air. We will fight them in the seas. We will fight them. Sabi niya, in the land. Lalaban tayo. Makikipagpatayan tayo sa kanila, sa air, sa dagat, sa lupa, kahit saan. Pero sabi niya, sa mga nakikinig, inaalo ko kayo. Lumaban tayo. At pagka lumaban tayo, hindi ko kayo pinapangakuan, hindi ko kayo binibigyan ng offer na pay, na bayad. Hindi ko kayo pinapangakuan na magkakaroon kayo ng bahay na sarili nyo. Hindi ko kayo pinapangakuan na magkakaroon kayo ng provisyon, ng makakain. Ang ipinapangako ko sa inyo ay hunger, gutom. Ang ipinapangako ko sa inyo ay thirst, makukuhaw kayo. Ang ipinapangako ko sa inyo ay puwersa ang pagmamarcha. You will be forced to march. Ang inaalo ko sa inyo ay kera, battle, sabi niya. Ang ipinapangako ko sa inyo ay kamatayan. Ito sabi ni Churchill. Kaya sabi niya ganito, it will take
blood, sweat, toil, and tears para sumunod kayo sa akin at ipagtanggol namin ang England. Kaya sa kabakasan, sabi ni Churchill, let him who loves his country in his heart, yung nagmamahal sa kanyang bansa, sa kanyang puso, at hindi lang sa labi, sumunod kayo sa akin. At sumunod ang Inglaterra. Ito ang alam niya, ganun siya ka-honest. Gusto yun ng tao. Kaya ang ginawa ng tiga-Inglaterra, ang mga nanay, ibinigay ang kanilang mga anak para maging sundalo. Ibinigay, maski na ng mga lola, ang kanilang mga anak, ang mga asawa, itinapoy nila ang kanilang mister, lumaban tayo. At nanalo ang England. Laging ang gusto ng tao sa kanilang leader ay honest. Mas paniwala ang mga anak sa isang ama na sinasabi niya sa kanyang anak, hindi ako perfect, anak. Marami akong diferensya. Huwag mo susundin yung aking pagkakamali. Gusto ng mga bata ng ganon. Alam niyo, may isang ganito mga bata nagsusumbong sa akin sabi sa amin ng mga bata, at ganun nanay ko, bakit ganun tatay ko? Nung bata kami, hindi ganyan. Ang baho ko, siko. Ako, guilty niyan sinasabi ko nung kailangan paligid sila. Ang baho ko, siko. Hindi. Ang gusto ng bata ay honesty. Gusto na ini-expect sa mga leaders ang honesty. Kaya, eto si Jesus, hindi siya nagsinungaling kahit kaninang tao. Hindi siya nagbigay ng madaling offer. Ang kanyang ginawa ay, hindi siya nag-offer ng easy way. Hindi. Ang offer ni Jesus ay isang way na kapag sumunod ka sa Kanya, aakyat ka, you will go up. You will have a higher type of life. Pero itong offer niyang ito na higher type of life ay isang harder way of life. Hindi niya tayo pinapangakuan na itong life na to na pataas ay magiging magaan, madali. Hindi. Sinasabi niya sa atin na ito ay mahirap. Magpapasan ka ng iyong krus. Ako po, tahimik na tayo. Mukhang hindi nyo na gusto, no? Pero kami pinapayuhang mga pastor na at least once a year ipipreach ang ganitong sermon. Ano po? So, eto, pinapakita sa atin ni Jesus ang way. Ang way niya. Pag sumunod tayo sa kanyang way na ito, itong way na ito will go up higher. But as you go up higher, it will be harder. Magiging mas mahirap. Kung hindi natin alam, si Jesus ay nagpunta, dumating dito sa mundong ito, not to make life easy for us. Naparito siya hindi para gawin ang buhay ay magaan at madali sa atin. Kasi nakakatanggap ako ng telephone. Pastor, bakit akong gano'n? Nagpipray ako, hindi tinutugon ng Diyos eh. Ang tagal na ho eh. Ito ho eh, ang dami ko ng utang. Wala akong pakain sa aking pamilya. Ba't naman ho gano'n? Hindi tayo inoperan ng Diyos ng easy life. Hindi po ng easy way. Pero, ang offer niya sa atin ay dahil sa hardship na ito, dahil sa hard life, gagawin niya tayong great men and women. Tandaan natin. Ang sabi ng mga tao noon tungkol kay Abraham Lincoln, sabi ng isang kasalukuyang matalinong tao,
Alam niyo si Abraham Lincoln, ay minsan mas alam ko buhay ng presidente no, ng Amerika. Pero paborito kong tao yan si Abraham Lincoln. Meron akong libro niya, Labis Eternal, mga ganon. At inilagay niya sa singsing ng kanyang engagement ring kay Mary Todd, anak ng senador. Inilagay niya sa singsing, Love is Eternal. Ito namang nobya ko noon, ibibigyan ko sana ng singsing, lalagay ko rin Love is Eternal. Yan ang sabi ni Lincoln, ilagay ko riyan Irving. So, inilagay ko Irving. Ngayon, si Lincoln ay anak ng mahirap. Pero naghihinala, anak siya sa pagkakasakay. Malakad siya ng kung ilang milyahe para makahiram ng libro. Nag-aaral siya sa lampara. Ganun siya kahirap. Pero, naging presidente siya ng Amerika. Naging presidente ito. Sabi ng mga taong matatalino ngayon, kung si Lincoln daw ay pinanganak at lumaki sa kapanahon ng ito, aaluin niya ng kung ano-anong scholarship ng Rotary. Ba yung isang Rotary, yung isang ano? Oo, ng Lions. Bakit mo nanay mo Window, talo ka. Lions, aaluin ng Children's Helper Project natin, ng scholarship, ng kung ano-anong mga kawang gawa. At sabi, si Lincoln kaya hindi magiging presidente. Ang tao ay nagiging dahilan dahil sa dinaanan niyang hirap at hindi dahil sa dinaanan niyang sarap. Amen? Nakikinig ko ba kayo? Kaya sabi ni Jesus, kaya huwag niyong pagbibigyan ng sarap yung mga anak niyong lagi. Tingin ba, bigyan mo 100 piso, kulang to, 500. Kunin mo ulit, sabihin mo maglakad ka. Kaya eto, si Jesus, sabi ni Jesus, kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin niyo ang inyong krus. Hindi easy ang alok ni Jesus. Pero ang kahangahanap na rin kay Jesus, hindi lang siya prangka. Si Jesus, nang tawagin niya ang mga tao na sumunod sa Kanya, ang ipinagawa ni Jesus sa tao, ay siya mismo ang unang handang gumawa nito at talagang ginawa niya ito. When man was asked by God to follow Him, Jesus asked men to follow Him. He never called men to do or face anything which He is not prepared to do and face Himself. Hindi ni Jesus nilaro ang buhay ng tao. Hindi niya ginawa parang mga pawn yan sa chess. Hindi. Ang kanyang hiningi, inimanda sa tao na kanilang kaharapin. Siya mismo ay handang harapin ito. At hinarap niya nga ito. Bagamat siya Diyos, ay nag-anyong alipin. Tinalikuran niya ang kalwalhatian ng langit. Iniwan niya to para sa akin. At namatay siya sa krus. At pag sinabi niya, pasalin mo ang iyong krus, talagang karapat-dapat naghingi niya to kasi siya mismo ay nagpasan ng kanyang sariling krus. At kapag hindi kanya pinapangabuhan ng bahay, siya mismo, wala siyang bahay. Sabi nga niya, ang mga foxes ay may holes. Meron silang yuwin. Ang mga birds ay may nest. Pero sabi niya, ako na anak ng Diyos ay wala man lamang paghimlayan ng kanyang ulo. Kaya si Jesus ay
handa na harapin ang pinahaharap niya sa atin. Labasanin ang pinapapasan niya sa atin. Kaya He has every right. Meron siyang karapatan na tawagan tayo na magpasan din tayo ng ating krus, sapagkat siya mismo ang unang-una na nagpasan ng krus. Amen. Hindi niya sinabi, magsuot kayo ng crucifix. Naku, ang gaganda ng mga crucifix, no? Meron pang buto ng taas ng lepante, no? Hindi nalalaman ngayon ang mga tao yan eh. Hindi nalalaman. Ang ginawa ni Satanas, ginawang palamuti, dekorasyon ang krus. Hindi ito dekorasyon, hindi ito palamuti. Sabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus. Okay, mapapakaba ako. Sabi pa niya rito, bukod sa krus, sabi niya, tanggihan mo ang iyong sarili. Deny yourself. Let him deny himself. Alam niyo, magiging madali sigurong unawain ito. Kung ganito na lang ang sasabihin ko, isimplify natin. Ano ibig sabihin ng tumanggi sa sarili? Sa tingin ko, ang ibig lang sabihin nito ay say no to yourself. Say no to yourself. Pag sumunod ka sa akin, hindi na kailangan maghanda kang sabihin. Diyan sa sarili mong mahal na mahal mo, na iniibig mo, sinusuklayan mo, pinaliliguan mo, nilalagyan mo ng kung ano-ano, pinipili mo. Pinipisit mo ang kung ano-anong baba mo. Learn to say no to yourself. Say no to yourself. Tanggihan mo ang iyong sarili. Ang ibig niya sabihin, forever, pag sumunod ka sa amin, forever, ever say no to yourself. But ever and always say yes to Christ. Amen? Amen. Magpakailanman pagka sumunod kay Jesus. Ang ibig niya sabihin, tanggihan mo sarili mo. Ang ibig niya sabihin, magpakailanman sabihin mong no sa iyong sarili. Bakit? Pag iniligtas mo ang iyong sarili at binigay mo sa sarili mo ang lahat ng aprecio nito, iwawala mo ang iyong sarili. Iwawala mo ang iyong sarili at nakikita natin, sinasabi natin, tinan mo yung tao niya nagwawala. Hindi siya marunong mag-say no sa kanyang sarili. Kaya pagka susunod ka kay Jesus, tatanggihan mo ang iyong sarili. Bakit? Kasi sabi sa atin, no good thing. Sabi ng propeta, the heart is deceitful above all things. Sabi ni Apostol Pablo, huwag mong ibigay ang sangkap ng iyong katawan ng pinakaalipin ng kasalanan. Ang hiling ng ating sarili ay iba. Nakakaperwisyo to sa kanya at sa kapwa-tao. At nagdadala ito ng buod sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, tanggihan mo yung iyong sarili. Say no to yourself. Sabihin mo no to yourself. Pero sasabihin mo rin lagi, yes, kay Jesus. Tandaan natin yon. Ano ibig sabihin no to yourself? Lahat tayo merong mga hiling tayo. Love natin ang ease, ang yung madali. Love natin yung comfort. Yung karaniwan, love natin yan.
Ang gusto natin, ang mangyari ay ang ating sarili. Hinahanap natin lagi ang ating sarili. Ang gusto natin sundin lagi yung ating kalooban. Gusto natin sundin yung ating instinct, yung ating desire. May desire tayo na hibuin ang bagay na ito. Hawakan ang bagay na ito. Tikman ang bagay na ito. Naroon yun sa atin. Itong mga bagay na ito ay forbidden. Diba? Itong mga bagay na ito ay no, bawal ito. Pero may instinct tayo, may desire tayo. Gusto natin ito tikman. Nasyak ako. 5 kaming magkakapatid na lalaki, 5 kami. Isang araw na nagpipray kami sa bahay. Inamin ng aming 4 na kapatid na tumira sila ng drugs. Yan ang salita nila. Tayo, tumira kami ng drugs. 4 yun. Yung isa nagtuloy-tuloy ng pagtira sa drug, 50 drugs, 50 years. 50 years. Namasko at nagbagong taon sa kulungan. Tumatawag sa akin, sabi, Irving, 1,000 na may bibigay sa pulis, papakawalan na ako. Sabi ko, Joel, nagsasanay na ako. Dahil pagkakahiwalay tayo forever, pupunta ka sa impyerno, pupunta ako sa namin, pagkakahiwalay tayo eternally. Kaya nagsasanay na ako. Kaya hindi na kita dadalawin, hindi na kita pupuntahan dyan. Pero umiiyak ako. Ibinaba ko, telepono ko. Hindi ko na siya kinabusan. Pero yung bakla ng kapatid noon, pinuntahan siya, binyansahan siya, nakakawala siya. So, eto na naman, nakasakay na naman siya sa motor. Kasama ng kanya, kasama sa pagdadrugs. Bumili sila ng sigarilyo. Pagkabili ng sigarilyo, hindi binayaran. Kumakipas ng motor. Sabi nga niya sa akin, hindi namin pala mahina ng kalakami. Hindi na kami kabilis na huli sila ng barangay. Siya, bumbog sarado siya. Talagang, ewan ko ba sa kanya, bila bagang mata lang niya ang walang tama sa kanya, sa amin. So, nakapag-isip siya. Kaya, nakita niyo, pag hindi natin sinabihan ng no ang ating sarili, inutos natin sa sarili natin no. Ibig sabihin, tamihan ang sarili. Yung babaeng ito, tinidemonyo ko nito, sige. Tinatawag akong bakla, magtao. Kaya na, hindi mo na maasawa yun. Kailangan matuto ka magsabi sa sarili mo, no. No. Sa utos, udyok, kulang ng sarili mo, you must say no. Sasabihin mo sa akin, Pastor, clear opinion. Mamaya sasabihin ko sa iyo, gagawin. Ngayon, eto, learn to say no to yourself. Hindi pwede yan, hindi mo maiinom yan sa sarili ko. Hindi mo mahahawakan yan, hindi mo matitikman yan sa sarili ko. Ngayon nga, ang dami ng mga bagay na kinakailangan sabihin ko sa sarili ko, no. Inyo ito, nagkakasal ako. Ako, may kasampasan, pinasok, lechon. Lechon de leche. Hindi ako nagmumura, ha? Ano ba yung lechon de leche? Lechon, leche, gatas yun eh, no? O yung maliit, sabi pa, galing yan, in-order yan sa Cebu. Alam ko kung gaano masarap yun. O tingnan nyo kayo, naglalaway kayo ngayon. Ngayon, alam ko, sinabi sa akin ng doktor, kung gusto mong madagdag ang pagbuhay mo, huwag kang kakain niya. Say no. Pagkapastor ka na nagkasal ka, nakaupo ka sa head table na tinatawag.
sa presidential table, doon kakain. Kaya yung kababa kong asawa, minsan ayaw na sumama kasi hindi siya makakaupo doon magkakahiwalay kami. Pero sabi ko sa kanya, hindi, sama ka. So makikita ko siya, hindi na doon makakahaba. Sasabihin ko sa waiter, bigyan mo ko 2 plato, akin, tsaka yung isa. Ayaw mo ba nung kumain niya? Oo, basta tagan mo ko 2 plato. So pupuloy ko yung 1 plato. Tapos pupunta ako kay Ate Babes mo. Ibibigay ko ito. Matapos, nakaligang ko pa siya. Sabi ko sa inyo, ingit. Yung mga babae. Tatanungin siya, sino yun? Sabi, asawa ko yun. At eto naman ako. Tinitignan ko yung masarap na yun. Ang buong katawan ko, at dyan ko, sumisika ko. Ang sarap niyan. So, ang ginagawa ko, kukuha lang ako ng isang maliit na balat. Pakainin ko. Diyan ano sinasabi mo sa dati mo? May sinasabi ako ko may sinasabi sa tatay niya. Sa tatay. Nakita niyo ang mga ang mga manugang ko pagkalalaki. Alam niyo na yan. Kaya pinaparinggan ko yung mga yan. Di ngayon, eto. Kukuha lang ako sa kapraso. At eto pa, sumisigaw pa sa sarili ko. Hindi ko manalasaan ang sarap. Sige pa. Sabi sa akin yung mga ninong at ninang doon. Bakit hindi kayo kumain? May kako bawal sa akin yan eh. Ganito. Naku, madali lang ko yun. May tinitake pa kayong gamot. Oo, sabi sa akin, hindi doblihin mo nyo. Tatanong nyo kay Windon kung tama yun. Doblihin lang po nyo. Maski sa Amerika, gano'n ang sinasabi sa akin. Yung mga miyembro ng simbahang palaro ng mga Pilipino, kain ng halo-halo at saka leche na. Doon, sa church nyo, yung mga miskin nanay limunet na may pastora o diabetic, sasabihin pa naman sa akin, gusto ko kumain kayo, bibigyan pa natin kayong tableta, libre dito yan. Hindi pwede yun. Nakikita mo niyo, pagka susunod ka kay Kristo, you must learn to say no. Tandaan natin sa iyong sarili, no to drugs, no sa alak, no sa sugal, at katakot-takot na no. Pero mas lalong katakot-takot na yes sa utos ni Kristo. Yeah. Kay Jesus. Yun ang ibig niya sabihin. Tanggihan mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-hesitate. Huwag kang magmapatumpik-tumpik. Kaagad sabihin mo no. Sabihin mong yes sa tinig at command ni Jesus. Gayahin mo si Pablo. Sabi niya, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Alam mo niyo, ewan ko ang isa pang paliwanag ng isang makakaral na nabasa ko tungkol sa pagtanggi sa sarili, deny yourself. Alam nyo, hindi lang say no to yourself. Kung hindi, ariin mo, ipalagay mo, wala ka na. Wala na ang self. Hindi na yan nabubuhay. Na-crucify na yan sa krus. Kaya yung sarili mo, pag nagsasalita, oy, patay ka na. Patay ka na. Nung pinautis mo na ako, nalumig ka na. Kasama ni Kristo, patay ka na. You're not in existence anymore. Hindi ka na nabubuhay sa akin. Pero iba, pinababayaan nilang pabuhay ulit yung namatay nila sa sarili. Ano ang sabi ni Paul? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. O halimbawa, pagka sinabi, yung nanay na ganito, nag-pass away. Ano ibig sabihin? Patay na, wala na.
Wala na ang sarili. Ganun din, yung ating sarili. Pasunod tayo kay Kristo ay nag-pass away na yun. Behold, all things are new. Ito ang ibig sabihin ng sumunod kay Kristo. Ito ang ibig sabihin ng sumunod kay Kristo. Nabubuhay tayo ngayon hindi na para sa sarili natin. Kasi walang kwenta ang mabuhay para sa sarili. Ipapahama ka ng sarili mo, napahama ka na nga iba sa atin dahil sa sarili natin, sa pagsunod natin, sa sarili natin at sa kalooban natin. Pero pag sinunod natin si Kristo, magiging malaya tayo. Pag sinunod natin si Kristo, we will have perfect freedom. Ano sabi ni Jesus? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kailangan alam mo ang truth sa sarili mo. Kailangan sa sarili mo, it's no. Tapos, if the Son therefore shall set you free, you shall be free. Indeed, perfect freedom. Kaya nakita niyo sabi ni Pablo, Paul, a slave of Jesus Christ. Si Paul, alipin ni Kristo. Ang maging alipin ni Kristo ay maging malaya. Malaya sa kasalanan. Malaya sa takot. Malaya sa demonyo. Malaya sa mundong ito. Malaya. Perfect freedom. Alam niyo, nung bata pa ako na nag-preach ako doon sa Pasig Jail. Tapos nung nasa television ako, pupunta kami sa Muntinlupa. I-interview ko yung mga makasalanan ko, yung mga kriminal. Alam niyo, sabi sa akin ng mga Kristiyano, doon, mga nasave, sila Cesar, guys, sino pa, pati yung axe killer noon, yung rice, authority, sinibak niya ang ulo ng sabi niya, hindi ko ho akalain na nung mapasok po ako dito sa kulungan ito, dito ko natagpuan ang kalayaan. Hindi na po ako bilanggo. Hindi na po ako nakakulong. Hindi na po, wala na po nabuksan ang rehas ng kasalanan sa buhay ko. Nakalaya na po ako. Yun ang kanilang patuloy. Kaya ang kalayaan ay maging alipin ni Kristo. Ang kalayaan ay mapapali kay Kristo. Mapasanin kay Kristo. Ang kalayaan ay maging kay Kristo. Lalaya ka sa bisyo. Lalaya. Ganun nangyari sa kapatid ko. Ganun na nangyari doon sa kapatid kong bakla. Sabi nga niya, miski tumaal ang arte ko sa tao para pa rin akong bakla, hindi na. Nagbago na ang puso ko. Hindi na ako interesado sa lalaki. Hindi na ako naglalalaki for so many years. Sabi niya. At sabi pa nga, nung kapatid ko rin, wala na sa akin lahat yan. So, tandaan, sumanib ka kay Kristo. Sumunod ka sa Kanya. Yun ay kung ibig mo. Kung ibig mo. Kaya lang, pagka sumunod ka sa Kanya, ang ibig sabihin, ang lahat-lahat mo ay sa Kanya. Ang lahat-lahat mo ay sa Kanya. At kaya naman ang lahat-lahat mo ay sa Kanya. Kasi ang lahat-lahat naman niya, binigay niya sa iyo. Kaya may karapatan siya na hinindin ang lahat mo. Ang lahat mo ay walang silbi. Natin yan, ang lahat mo, natin ako. Pero pag na kay Kristo tayo, we become something. Kaya kita niyo sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ibig sabihin nun? Gawin mong number one ang Diyos. Number one si Kristo. Gawin mo siyang number one.
Kaya marami sa ating ginagawa natin ang ating sarili na number one. Ating sarili. Number one ka ba? Zero ka? Wala ka. Papakinabangan ng tao sa peso? Makamtan man niya buong sanglibutan. Kung mapakamak naman ang kaluluwa niya. Ano ibibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa? Wala, zero tayo. Siya'y number one. Pag inuna mo sa sarili mo, ito si Jesus, number one. Kaya inuna mo sa sarili mo. Andiyan ka. Ano nangyayari sa iyo? Ha? Ano nangyayari sa iyo? Zero ka pa rin. Diba? Diba? Tama yun? Ano zero one? Di wala? Ikaw ang nauna. Pero ilagay mo siyang una. Ano nangyayari? Agad nagiging 10 ka. Nakita mo? You become something. Tapos, eto pa, nadala mo misis mo, nadala mo anak mo, o anak na kayo. Haba-haba ng zero. Ito number one. Edi billion-billion na tayo. Nakita ho ninyo? Nakukuha ho ninyo ang point? Nakukuha nyo? Kaya sabi ni Jesus, kung ibig mo, sumunod sa akin. Hindi kita pinipili. Hindi kita pinipili. Ikaw bahala sa buhay mo. Pero kung talagang mahal mo sa sarili mo, ibibigay mo kay Jesus na talagang yun ang nagmamahal sa iyo. Tayo po tayo manalangin. O Diyos, tulungan mo kaming makita to. Ang mundo ito ay pinubulang ng Diablo araw-araw. Ang alam ng Diablo ay puro pagsumandali lamang. Puro pagsamantala lang. O Diyos, tulungan mo kami. Huwag kaming maluon na bighanin ng Diablo. Kami na nasa na kay Jesus na at sumusunod ang iba maraming taon na. Tulungan mo, huwag kaming tatalikod sa iyo kahit ano mangyari. At o Panginoon, narito ang iba mga kabataan. Nagpapasimula sila ng life ng following Jesus. Tulungan mo sila ngayong umaga na lalong maging matibay ang kanilang commitment kay Jesus. Habang tayo na ngayon nakapipit, ilan ang narito ngayon umaga sa sabihin. Pastor, naiintindihan ko kung ano sumunod kay Jesus, nakukuha ko ang narinig ko mula sa inyo ngayon. Uli, Pastor, gusto kong gumawa ng pagpapasya. Gusto kong sumunod kay Jesus. Papasanin ko ang aking krus. Tatanggihan ko ang aking sarili. At ako ay laging magsasabi ng yes sa iyo. Kung ito inyong pasya, gusto niyo kaya aming ipag-pray, pakitaas niyo inyong anang kamay katapos ibaba na ninyo. Meron po ba? Opo. God bless you. Salamat sa Diyos. God bless you. God bless you. Opo. Salamat sa Diyos. Meron pa po ba? Opo. Nakita ko na po kayo. God bless you. God bless you. Meron pa po ba doon sa likod? Okay. God bless you. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Opo. Nakikita ko. Meron pa po ba? Meron pa po ba? From now on, ang ibig sabihin nito, you say yes to Jesus. And no to yourself. No. Gusto nyo gawin nyo, siya ang pangalan. Ito ang last call. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Salamat sa Diyos. God bless you. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Okay, God bless you po. God bless you. Okay, tayo manangyari. O Diyos, Panginoon Jesus, sasabi ng yes sa iyo ang mga nagtaas ng kamay. Abutin mo sila kayo. Gawin mo na ito na maging once and for all. Ito na ang eternal ng pakikipagkasundo nila, pakikipag-covenant nila sa iyo.
linisin mo sila sa lahat ng kasalanan. At ipakilala mo sa kanila mula ngayon. Sila ay susunod sa iyo. At tulungan mo sila na magawa ito hindi sa pamamagitan lamang ng lakas ng kanilang resolve, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, ikaw mismo, Panginoon, na magpapalakas sa kanila habang sila'y sumusunod sa iyo. Gawin mo po ang milagro, Panginoon, ngayon sa puso't buhay nila. Gawin mo po ang milagro nito, ang pinakadakilang milagro sa buong mundo, na ipanganak sila sa iyong bayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumuti ba pakiramdam nyo? Liwanag ang ating isip. Kasi sabi sa akin minsan ng isang pastor, inimbita ko sa kanya simbahan. Alam niyo, pastor, pag ganyan mo may mag-sermon, hindi lalapit tao. Sa akin, hindi lalapit. Tsaka hindi ko na kayo iimbita. Pag inimbita ko kayo, kailangan makako kayo, mag-preach naman kayo ng soft sermon. Haba pang tawag sa kanya. Sabi ko sa kanya, yun na ang pinaka-soft eh. It cannot be any softer. So, ayun po. So, salamat sa Diyos. Nakuha niyo ang mensahe. Dapat ipagpatuloy pa natin ito, pero gagawin natin yung ibang verse next Sunday. So, dadalhin natin ang mga handog natin at ikasampung bahagi. Pagka nagtag-araw na, alaman, mapapa-waterproof na natin yung bubungan. Yan. Hindi naman bubungan eh. Yan. Ano ba tawag yan sa ating itaas? O yung rooftop natin, na pinaglabusan natin ng Easter sunrise natin. Natatawa ako sa iba sa inyo eh. Naroon tayo sa taas, kaya dami-dami natin. Iba sa inyo, gano'n ang gamot. Pinapakiramdaman nyo kung may inig yung church, sabi nyo, wala man lang inig. Okay, meron lang ilang makatulog, no? Eh, waterproof po yan. Pag araw na talaga, no, talaga mainit na. Tapos siguro, malalagyan ng konting tambak yan. Dahil meron na tayong pera, pantambak eh. Tayong something like 100,000 nata para bumili ng pantambak. Sabi ng isang columnist, ang Pilipinas daw, hindi na kinakailangan padalhan ng bomba ng China pagka nagkagera. Hindi na kinakailangan. Ang gawin lamang, tawagin lahat yung inche, yung na mga ilan ang dami, 2 billion ba sila? 2.5 billion. Panihiin lang daw doon sa China Sea, pagkaka-tsunami na tayo rito, todas sa mga Pilipino. Ako, natawa ron. Natawa ron. Kaya, kadali-dali. Pero pag ginawa nila yun, sasabihin ko sa kanila, see you in heaven. Okay. So, dadali natin ngayon ang ating mga handog, pati kasampung bahagi. Tayo manalangin. O Diyos, alay po namin ang aming offering sa iyo. Pinabalik namin yun sa iyo, yung 10%, yung ikasampung bahagi. At o Panginoon, pinanghahawakan namin ang pangako mo. Both sa Old at sa New Testament, nabubuksan mo itong ako ng langit. Pagpapalain mo kami. Kaya tulungan kami matutong suhitohin namin at tanggihan ng aming sarili para mahanda kami sa blessing mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.